Hello guys, so ang gagawin uli natin gagawa tayo ng trifold brochure. Still you will be using the Bravo Auto Shop. So first, gagawin natin mag punta tayo sa file, new, then we'll use the A4 size. Then i-rotate natin. So image rotation 90 degrees. So using the rulers, dito meron akong rulers pero wala pa yung ruler nyo sa inyong panel, sa Photoshop panel. You just select view, then click mo yung rulers. So yan, lalabas yung rulers dito sa ibabaw at dito sa gilid. So we'll subdivide here into 3. So subdivide natin, click tayo dito. Click mo yung move tool natin or press letter V as vine. Then click mo dito, you drag. So, subdivide natin into 3. Then, another line dito. Okay, so, we subdivided into 3 na. So, let's adjust this one. Okay. So, ngayon, meron na tayong ruler. So, ang ruler na yan, that will serve as our guide na kung saan limited yung designs natin per page or yung cover niya, yung clipping niya. So, ngayon, gagawa tayo ng curve dito. First, maglalagay muna tayo ng shape natin. So, we'll just stick lang sa color natin na gradient, black and red. So, lagay tayo dyan ng black. So, shape natin. So, punta tayo. Medyo blackish lang. Then, press OK. Then, we'll have to gradient it. Double click tayo dito. Then, gradient. Ang ibabaw, change natin into red. So, we have now our. Then ngayon, gagawa tayo dito ng shape. Gagawa tayo. We'll be using pen tool. So, click natin dito. Then, click natin dito sa ibabaw. Then, click natin dito sa gitna. Then, you press Control. Then, you push. So, gumawa tayo ng parang half circle. Then, okay, then, close natin siya. Then, gawa tayo ng circle. So, layer, new fill layer, solid color. Yan. Doon, meron na tayo. Semicircle, pero ang color natin, gawin mo natin yellow siya. Yan, yellow. So, combine natin na gradient yan. So, meron kang yellow na color. So, gradient natin siya. Yellow-orange. So, gradient natin. Silalim yung orange natin. Sa ibabaw, ito na yan. Okay. Then, lagyan natin siya ng drop shadow. So, double click tayo. Then, click natin yung drop shadow. Yan. So, size lang. So, parang merong separation sa background natin. So, ngayon, maglalagay na tayo ng shapes. Or yung images natin, just click place. Or place embed sa iba. Then, select natin yung to. I-place natin. Then, using the marquee, right-click natin, yung elliptical marquee, shape tayo. Select natin yung mechanic talaga. Then, Control C and Control V, then
Pinulyaay. So, meron tayo. Yan. Lagay natin sa gitna. Then, so, lagyan ulit natin ng drop shadow para medyo may separation siya. Yan. Magaling. Then, you can also put stroke, white stroke. Okay. Then, pagkat natin ng white. Yan. Then, yung drop shadow natin, layo-layo ito, nakita. So, para siyang lumulutang. Yan. Very good. Ang ganda. Then, we can put now some text. So, we'll put some text here. So, press lang natin yung T natin. Bravo. So, yung text pa rin natin, we'll be using yung impact pa rin. Impact para hindi magkaiba yung font style natin sa different natin ng mga images. So, just Control plus. So, bravo. So, highlight natin yung Fox Italize pa rin. So, gawin nyo rin natin, pwede natin lagyan ulit ng drop shadow siya. Medyo stick siya. Tignan. Then, the Photoshop. So, type na natin yung Photoshop. So, ginawa ko lang dito, press ko lang yung Alt. So, dodoble na yon. Then, you can also do the duplicate layer. So, shortcut yung ginawa ko. So, Photoshop. Yan. Then, still the same. Palakihin na natin. Bravo, Photoshop. Pwede tayo maglagay dito ng mga discount rates. Circle tayo ng shape. Or either, you can do the rectangle. Then, drag natin yung text para hindi na tayo magta-type. Habang natin 25% discount. Change natin yung font into red. Yan. Yan. Ayan, medyo yung drop shadow natin, we can remove drop shadow. Okay. 25% discount. Dito, sa ibang, lagay natin yung drag lang natin. Type here, Concacas. Ito yung sa likod. Contact us. Zero 91234567896. Yan. Mga details na natin yung ilalagay natin dyan. Then also, you can add more pictures. Pictures here. Ito ba? So, using a marquee. And also Control V. And here. So, pwede natin siyang paliitan. We can copy the effects here. So, using this one, you have to click this one. Then you right click, then copy layer style. Then clicking this one, then you right click, then paste. So, meron silang similarity. Yan.
Then this is a text here. So this is the back of the one. This is the front and this is the back. So here you can also drag images, or either you can place file place or place embed on this one. So again natin dito. So lagay natin siya sa pinakailalim. So before ibabaw siya ng ating background. Then gawin lang natin siya. Yeah. So yung opacity natin palitan lang. So meron tayong background. Okay, so maganda. Then here also, so you can put some text here. Location. So location, so you can create here a map. So yung ginawa natin previously. So gumawa tayo ng map. Then so gawa tayo ng map. Change natin yung color niya. Gawa tayo ng map. So we just have to change the color into black. Black lang. Yung previous map na ginawa na. Rotate it. So Control J, or you can also duplicate this one. Alt drag, then Control T, and keep vertical. Then you can add here the location. You can change it into red. Okay. So you can add here our text. So pwede mo na-drag lang yung text natin. Type mo yung Rabo. Ito siya. Change natin into red. Then maklaro siya. Puno natin yung drop shadow. Okay. Yan. So, then here, lalagyan natin. Type natin guys sa ano. So, this is now our sample trifold brochure. So, ang gagawin talaga natin dito, it's dalawa talaga. So, this is just the other face of the paper, yung back. Then sa front, so, same din, ito lang yung gagawin natin. But, yung details na lang yung ilalagay natin. So, ito na. So, that's all for today and thank you for listening.